Hey guys, welcome to my channel. So as promised, gagawa tayo ng reaction video regarding sa kunang nangyari kay Dueñas, Iloilo Vice Mayor. Namatay siya after accidental firearm discharge. Yan yung correct term. Lawyer nagsulat no? Si Attorney G. Accidental discharge yan. Accidental discharge. May sasabi, accidental firing. There's no such thing as accidental firing. Para bang may nagyaya sa'yo, uy, ano tayo, mag-firing tayo. Accidental firing tayo. So, i-differentiate kasi natin, sandali. Anong pinagkaiba ng dalawa kasi yan guys, isang accidental discharge at saka isang negligent discharge. Okay? Kailangan may distinction. Hindi yan one and the same. Okay? The key distinction between accidental discharge, negligent discharge lies in the cause. An accidental discharge is due to a mechanical failure beyond. So, pag sinabing aksidente, accidental discharge, example niyan, mechanical failure beyond the user's control. Wala kang control doon. Aksidente, wala kang magagawa. Ano yun eh? Force majeure, example. Basta, wala kang control. Yung negligent discharge naman, may control ka. Ano yung ibig sabihin negligent discharge? Nakalabit mo, nahulog mo, may control ka doon. 'Di ba? Kasi kung iingatan mo at hindi siya nahulog, 'di ba? Hindi magkakaroon ng aksidente. Hindi magkakaroon ng discharge. Okay, ng firearm. Anyway, lahat na makita niyong barrel dito were safety check prior to filming. So, pinakamaganda example dito, SIG P320. Yung SIG P320 pumuputok ng kusa kahit hindi kinakalabit. Yon, ano yon? Accidental talaga yon. Accidental discharge yon. Kasi wala kang control dun eh. Wala kang control kahit gaano ka ka-expert pumuputok ng mag-isa yung SIG P320. Anong gagawin mo? Diba? Kaya nga usually ang mga nabibiktima, mga police officers kasi service firearm nila yon. Yung kailangan natin ma-differentiate yan bago tayo mag-react dito sa nangyari kay Iloilo Vice Mayor. Okay? Sabi ni Attorney G. Si Attorney G. Lawyer pala to. Yan. Para sa mga mahilig sa baril sa inyo, isang paalala lang po, magtodo ingat tayo. Hindi ko alam kung ano yung todo ingat, ano yung doble ingat. Ingat is ingat. Ang Pilipino mahilig mag-repeat ng word para mag-signify ng intensity, no? Todo ingat. Mag-ingat is mag-ingat. Anong pinagkaiba sa isang ingat sa ingat-ingat? Dahil isa na naman buhay ang nasawi sa accidental discharge o dahil sa hindi to accidental discharge, sabi ko na, negligent discharge na nangyari sa kanya. May 30 taon to, 30 years na daw si attorney humawak ng baril dahil sa kanyang profesyon. Lawyer, kailangan may baril. At 3 dekada na rin po kami regular nagpa-practice ng tamang paggamit ng baril. Ngunit hanggang ngayon ay todo pa. Yeah, tama naman siya, no? Hanggang ngayon, kahit gaano katagal, kahit 30 years ka, more than 30 years, hindi ka dapat maging complacent. Parang yun ang sinasabi niya. Which is tama naman. Todo pa rin po ako sa ingat. Todo pa rin ingat sa tamang paghawak, lalo na isa sa po kong pamilyadong tao dahil napakalinaw po ng data natin tungkol sa bagay na ito. Ang kadalasan na puputok ka ng sarili mong baril ay mga mismong sarili mo o ang sariling kapamilya mo. At dahil lamang po sa kakulangan, sabihin, kulang sa education at sa kakulangan sa pag-iingat tungkol dito. Kaya sana po kung mahilig sa baril ay huwag nyo pong kalimutang regular magpaturo, mag-ensayo ng tamang pagtrato. Sa tingin nyo wala bang training? Sa tingin nyo may training o wala? Pag maraming butas kasi yung kwento eh. Dahil po isang ordinaryong laruan, hindi po isang ordinaryong laruan ito, nakakamatay po ito. Nakikiramay sa pamilya, lamasan. Okay. Always treat your firearm as if it's loaded. Keep your fingers off the trigger, blah, blah, blah. Unang-una sa Pilipinas, bago ka magkaroon ng baril, kailangan mo umattend ng gun safety seminar. So, cross na yon. Requirement yun eh.
Huwag mong sabihin, nag-non-appearance si, si Vice Mayor. Malamang umattend dyan eh. Kahit pa paano, naman, basic, dapat alam niya yan eh. Alam niya. Ito, maganda sabi ni Abaddon, Apollo, hindi ako naniniwala na accident unless kung tinutok niya mismo sa sarili niya at kinalabit ang gatilyo. Parehas kami. Nilike ko nga yan eh. Hindi rin kasi binanggit ko anong uri ng baril. Okay, so meron ako na napanood na clip, nagsasabi, or sa mga comments, nagsasabi, yung baril daw ni Vice Mayor is Tanfolio na double action, single action na hammer fired. Okay. Wala akong ganun, pero meron tayo dyan double action, single action. Yan ang gagamitin natin. Yan. Ano ba? Kung revolver, hindi rin basta, hindi naman revolver eh. Walang training about sa baril, saka dapat wag umasa na baril dahil walang madudulot maganda yan. Mas maganda magdasal. Ano ba naman to? Magdasal na lang daw. So yung mga masamang tao, maapektuhan ng dasal mo. Hindi ko kailangan ng baril sa buhay ko. Sapagkat ang baril ay sa demonyo. Ang kailangan ko ay ang Diyos at Bible sa ano ba yan. Kung hindi mo kailangan it's your right. Wala man lang namimilit sa'yo eh. Diba? To all firearm gun owner legally should know the health and safety of guns. Need more training of possible. Ano? English yan. If you have a gun, not out of necessity but as proof of masculinity, maybe you should try training to defend yourself without a gun. By then, babae nga to eh. So, out of the question yung comment mo, Mr. Nonoy. Babae nga to, pinag-uusapan natin, babae nga to gun owner eh. For masculinity. Walang sense, nonsense yung comment mo, sir. Babae nga yung naputokan eh. Imposible na nasa cabinet na pumutok at tumama sa kanya. Walang ganun. Wag nyo na pagtakpan yan. So, may pinagtatakpan. Tama. Imposible. Nakakapagtaka sa report. Stable condition na eh. Tapos after a few hours, patay na. Oo nga, no? Nung unang binalita to, na hospital daw, tapos sabi stable na. Tapos after a few hours, patay na. It depends sa utak ng tao kasi pag normal ka lang, alam mo ang tama at ano ba yan? Ang unang report, slightly wounded lang. Ngayon, patay na. Slightly wounded. Sa ano eh. Sa ano siya? Sa stomach siya na baril. Ang paghawak, sabi ni Servando, ang paghawak ng baril ay may disiplina at kakayahan at isandaan ang aksidente. Ngunit ang nangyari, kaduda-duda. Ikaw ba kung may unawa kang mag-load at unload ng bala sa harap mo nakatutok? Yun nga eh, yun. Tama yun. Tama. Paano mo naitutok sa sarili mo? Ay, nako. Baka naka-unload ng chamber at di rin naka-safety. Baka, may mga nagko-comment baka nasa wishlist ni Cara David since Vice Mayor to. Alam nyo naman, di ba, mga corrupt daw sana mawala na. Hindi po natin alam dahil lang may safety lock. Mataas na ang kalidad ng mga baril ngayon. Yeah, yung mga modern firearms ngayon, hindi basta-basta unless SIG P320 nga, no? Hindi basta-basta pumuputok on its own. Hindi basta-basta ma-accident. Di naman baril na nakapatay. Ayun sa nabasa ko sa pag-opera, yung operation na nakamatay. Talaga? Hindi ko alam yun Mostly good luck, hammerless. Okay. Oo nga kaso sabi nga daw Tanfolio so may hammer. Depende sa tao yan, parang napaka-imposible naman. Una pa lang paghawak mo pa lang ng baril, yung dulo niya, dapat hindi nakaharap sa'yo. Tama! Posible but imposible. Dapat hindi loaded palagi. Madali lang naman ikasa. Gumawa na ng video nito si Pistolerong Pinoy. Kung magkikerry kayo, dapat one in the chamber. Pero sa bansang Pilipinas na majority ay ayaw mag-chamber ng round pa nakikerry, nakakaduda talaga tong kwento na to. Sa inyong palagay, attorney, wala po kayang foul play? Oo nga, ang baril kasi may sariling box na lalagyan at hindi pa kalat-kalat. Tapos may bodyguard pa yan, Vice Mayor Tapos may baril siyang dala, tapos naka-condition 1. Mukhang kulang sa lalim ng investigasyon ng SOCO Cebu PNP.
Pag nag-discharge ba ng baril, kailangan itutok sa tiyan mo. Kasi yun, oo nga eh, ba't nakatutok sa tiyan niya? Imposible eh, imposible eh. Di ba dapat, pag di naman ginagamit, dapat nakakabit ang magazine safety para safety. This is a tragedy if true, but in-depth investigation must be done. Walang practice. Baka antok pa, sayang. Marami naman tinda. Anyway, so ano man sabi natin? Okay, so ayan, binasa na natin mga comments. Ayan tayo. Sabi kasi, yung barrel daw ni Vice Mayor ay nasa isang gun case, tapos naglilipat daw siya ng gamit sa bag kasi may pupuntahan sila. Baka daw nakalabit niya yung trigger. So sabi ko, okay, sige, ano tayo na double action, single action, CC70 to, CC70 32 ACP made in Czechoslovakia. Anyway, clear natin. Yan, clear natin ha. Ito na yung pinaka-accessible kong baril eh. Ayoko na maghalongkat to sa mga gun safe eh. So, clear yan. Wala pong bala. Okay. So, bakit ito yung napili kong i-demo? Kasi, double action, single action siya. Okay. Meron naman tayong Taurus Millennium G2. Kinler ko na rin to kanina eh. Pero, meron pa rin tayo. Meron tayong ano dito, alam ko laser to eh. Yan. Huwag kayo mag-alala. Don't panic. Laser to eh. Yan. Laser po yan. Kalabitin ko. Ay, wala nang baterya. Wala nang baterya. Sandali. Para patunayan ko sa inyo na laser yon. Dudutin natin. Nagamit ko yan pag nagkano ko eh. Training. Ala, wala akong pansundot. Dali lang. Ito na lang. Tayo nga dito. Baka kasi ayaw nyo maniwala na ano yan eh. Ayan. Ay, shockers. Ano pa eh. Ubus na pala yung battery. Laser, ano to eh, cartridge. Ubus na yung battery ko. Anyway. So, nakayan. Ayan, clear yan. Wala rin yung bala. Dun sa hindi nakakalam guys, yung Millennium G2, yung Taurus, maski G3 yata, may double strike capability, kaya magandang gamitan ng laser. Kasi hindi mo nakikakasi, kalabit ka lang, pull the trigger. Anyway, so sa modern firearms ngayon, like etong Taurus, naka-pattern naman yan sa Glock, pati nga takedown ng Glock, diba? So, walang external safety. No? Walang external safety. Meron lang siyang trigger safety. Trigger safety. So, kailangan makalabit yung trigger. Pag hindi mo nakalabit yung trigger, hindi ma-depress tong safety niya dito. Hindi mo yan ma-actuate. Hindi mo ma-activate yung firearm. Kahit mahulog yan, hindi yan puputok. Kasi nga may trigger safety. Tapos meron pa yung firing pin block. Mga ganon. Na hindi natin nakikita dito. Yung mga hammer-fired guns, like yung Tanfoglio, yun yung reported. May nag-comment na Tanfoglio daw yung barrel ni Vice Mayor eh. External hammer yan. Okay? So, usually, pag double action, single action, ako, pag nagkikerry ako,
Maglo-load akong isa, tapos ibababa yung hammer. Yan, tapos naka-safety on. So yan, safe na safe yan kasi hindi mo ma-activate yung hammer. Nakababa siya tapos naka-safety pa. So kailangan mo i-deactivate yan. Tapos ang tinatawag na double action, ito po. Long press. Okay? So double action, single action yan. So yun yung tinatawag na double action. Yung ikaw ang mag-actuate ng hammer. Ang single action naman, pag kinasa mo, nakasa ng ganyan, nakaabang na yung hammer. Okay? So, kakalabitin na lang, ready ng ganyan. Kaya dapat, naka-engage yung safety mo. So, may option ka. Either i-carry mo siya na double action, naka-hammer down, or single action, naka-hammer up, pero naka-engage yung safety. Hindi mo yan ma-actuate or ma-activate ang trigger. Sa 1911, usually kinikerry ang 1911, naka-hammer up, nakakasa na, naka-engage ang safety. Hindi yan tapos meron pang grip safety ang 1911. Anyway, na-mention ko lang kasi familiar ang Pinoy sa 1911. Sa Tanfolio, yung napaulat na baril ni Vice Mayor, kung totoo man, so parang ganito din yun. Double action, single action, tas may external safety, may decocker. Okay. So, sabi sa kwento, no? Nasa box daw yung baril niya. Tapos naglilipat daw ng gamit sa bag, baka daw nagmamadali. Tapos nakalabit niya. Boom. Pwede nga naman, no? Kaso, what are the odds na nakalabit mo na yung baril, tapos nakatapat pa sa'yo? Paano mo makakalabit yun? No? Tapos hindi pa naka-engage yung safety. So, tatlong napaka-imposibleng instances na magkakasama para mangyari yung sakuna. Ano ibig sabihin? Unang-una, wala siyang presence of mind. O, lipat lang. Baril lang pala yan. Sige, hagis mo na lang yan sa bag. Ganun ba? Di ba tayo pag baril ingat na ingat tayo? Di ba? Tapos, sabi ko nga, sa bansa na takot mag-condition 1 or mag-chamber load, don't tell me yung baril ni Vice Mayor naka-chamber load. Naka-chamber load na, naka-hammer up pa. Tapos hindi pa naka-engage ang safety. Yun, hindi ko maintindihan Yun, hindi ko talaga maintindihan. Kasi, pwede siya mag-chamber load. Kasa siya. Tapos, bababa niya yung hammer. Kasi double action, single action yun yung Tanfolio. Pag nakaganyan, guys, at hindi naka-engage yung safety, sabi mo, nakalimutan niya yung safety. Hindi niya in-engage. Yan kasi yung fire Ito ang safe. So, naka-fire pa rin. Hindi niya rin aksidenteng makakalabit kasi ang long trigger pull pag nakababa ang hammer. Talagang intentional. Okay? Talagang napaka-imposible nung nangyari Kaya kailangan linawin ng PNP to sa investigation lang. Kasi otherwise, pag sinabi na, basahin nyo yung mga comments. Pag sinabi, accidental firing parang wag mo nang questionin. Aksidente Yun na yung sinabi, aksidente. Pag sinabi aksidente, wala ka ng control doon. Hindi talaga natin maisip Bakit? Kasi nga, sabi ko sa inyo, kailangan mag-match yung mga pagkakataon para mangyari yung sakuna. Ano ibig sabihin? Kailangan nag-load siya ng chamber, nag-chamber load siya. Kung nag-load siya ng chamber, hindi niya pa binaba yung hammer, naka-hammer up. Tapos hindi niya pa sinafety. Hindi niya pa sinafe. Tapos nakatapat pa sa kanya. Tapos kinalabit niya pa. Parang ang daming instances yung mga imposibleng pagkakataon na sabay-sabay nangyari. Nag-chamber load, nag-hammer up kasi may option siya ibaba yung hammer Double action, single action Hindi nag-engage ng safety, pangatlo, and then pang-apat na binrate niya sa cardinal rules of gun safety, tinapat niya sa sarili niya yung baril. Tinapat niya sa sarili niya. So sa tingin niyo, maniniwala kayo na aksidente niya na baril yung sarili niya? Meron bang matinong tao
na magki-carry ng barrel na condition 3 na hindi naka-engage ang safety. At least man lang kung naka-engage yung safety, kahit kalabit mo ng kalabitin yan hindi yan Pero yung sa kanya, talagang naka-hammer up pa talaga, nakaabang yung Sabi ko nga sa inyo, lalo-lalo na sa Pilipinas, hindi sanay yung mga tao sa condition 1, no? Pag ikaw baguhan ka at makikerry ka ng condition 1, palagi mo may imagine yung hammer na nakaabang pumalo. May ilang ka dyan. And don't tell me si Vice Mayor nagkikerry ng nakaganyan, nag-i-store ng baril na nakaabang, naka-disengage ang safety. Imposible talaga no? Kung sakali ang baril naman niya ay polymer na striker fired like Taurus, Glock, and the like, meron yang may trigger safety yan na kailangan ma-depress yan para ma-disengage yung trigger safety. Otherwise, hindi puputok. So, kailangan makalabit yan. I don't know. So, if I have to guess, no? If I have to guess, maraming mga hula-hula lang naman hindi ko ina-expect na maniniwala kayo, no? Hindi kaya deliberate na nagpakamatay si Vice Mayor dahil sangkot din sa anomalya sa flood control. Sabi ng iba, kung magpapakamatay yan, ba't di niya tinapat sa ulo niya? Well, hindi naman lahat ng tao malakas ang loob na itutok ang baril sa ulo nila Iba, minsan ayaw sa ulo, no? Ayaw nila ng close casket pagka binurol sila, no? Gusto nila maayos pa rin ang itsura nila. Tsaka nakakatakot nga naman pag tinapat sa ulo. Hindi natin alam, baka. Or, so either sinadya niya na magpakamatay, or pineke niya yung pagkamatay niya. No? Sabihin lang na namatay na. Hindi na natin, huwag nyo na hanapin. Hindi natin alam, nagbabakasyon na pala sa ibang bansa. Kasi para sabihin mo na ikaw ay nagkikerry ka ng fully loaded na barrel na double action, single action, and yet hindi mo man lang in-engage ang safety, I don't know bakit niya ginawa yun. Tapos tinapat niya pa sa sarili niya. I don't know. No, hindi ka panipaniwala. So, kailangan linawin ng PNP yan. Ano talaga ang dahilan bakit namatay si Vice Mayor? Otherwise, yung mga walang baril lang siguro maniniwala dun sa kwento na aksidente niya na baril niya habang naglilipad ng gamit ng may loaded na baril na hindi naka-on ng safety, na nakataas pa ang hammer, naka-chamber, tapos nakatutok sa kanya. Sabi mo na nagmamadali ka pero itatapat mo pa sa sarili mo. Nakakaduda talaga. So, comment down below. Let me know what you think. Sa mga prize possession. Communist block to CC-70. Galing sa Czechoslovakia. Anyway, yun po ang mechanism ng double action, single action. No? Meron yung external safety at decacker. Pwede mo nga i-decack yan para talagang safe na safe Kahit naka-chamber load ka. Diba? And yet, nabaril niya yung sarili niya, tinapat niya pang ganyan. I don't know. So, comment down below. Let me know what you think. See you next time. Oy, wag nyo kalimutan subscribe naman dyan. Bye.